Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, no, grabe, matindi to kapapasok lang. Inday Sara binira again. Binira na naman daw mga ka-review natin. PBBM Bumuelta Romualdez Sangkot, yan mga ka-review natin. Yan po ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Balitang Pinoy TV. Yan mga ka-review natin, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated siya po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review, at eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at alamin ang balitang ito. Eto na po. Narito ang Balitang Pinoy TV. Mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung sinabi po, kapapasok-pasok lang po ng sinabi ni Pangulong Marcos. Ito po ang tungkol po dito sa impeachment kay BP Sara Duterte. Usapan din po natin, ito pong katatapos-tapos lang din po na na interview dito po kay Franz Castro tungkol din dito sa impeachment, no. Pinagpaliwanag siyempre siya ni Karen Davila, no. Nililinaw ang tinatanong sa kanya ni Karen Davila, bakit mo sinabi sa press na may usapan sa impeachment? Kasi dito po kay Castro nagsimula ang lahat alam niyo naman, real talk po, alam ko yan. Alam na natin yung naganap di ba? Parang pinalutang nila yung impeachment. Tignan natin yung reaction ng tao. Kung ang reaction ng tao ay katulad ng reaction sa confidential fund, baka itutuloy, no? Pero katulad po niya, nag-negative po sa kanila, niresbakan po sila ng mga tao, i-deny na lang nila na fake news. Ang dali lang, no? Pero yung nagpakalat po ng fake news na yan, parang wala namang kayong ginagawa para maging makatotohanan yung fake news na sinasabi nyo. Pag-uusapan din po natin, no? Ang dami pong reaksyon na sinungaling daw tong mga Duterte dahil po sa pahayag ni Sara, ni BP Sara, tungkol po sa hindi pagtakbo o walang sa sinabi niyang wala siyang ambisyong tumakbo. Suriin niyo, no? Susuriin po natin 'yan. Pero yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin po natin tong yung mga reaksyon, no? Mga PI kayo na nagsasabi na sinungaling yung mga Duterte, no? Sa pahayag ni BP Sara. Open-ended po 'yun. Ang sinabi ni BP Sara Duterte, eto malinaw, wala akong ambisyon na tumakbong vice president. Lalo na president. Hindi niya inaambisyon. Pero, meron po doon na tayo nagpaplano lang Pero ang kagustuhan po ng nasa taas ang masusunod. Sa aking palagay, pwede talagang hindi tumakbo na si BP Sara. No? Real to. Kasi kung ako lang, kung ako yan, tignan nyo nung presidente si Tatay Digong, matagal na natin sinasabi to tumakbo si BP Sara kasi ang gagawin ng mga kaaway niya, 'di ba? Kaya ayaw nating hindi tumakbo si BP Sara bilang president. Dahil ang gagawin ng kaaway, ang dami na kaaway ni Tatay Digong. Ang una talaga nilang gagawin ipapakulong, 'di ba? Yun nga no, sasampahan ng sangkatutak ng kaso na hindi na makapagpahinga si Tatay Digong, panay kaso na lang ang haharapin niya. Hanggang sa kamatayan niya na yung mga kaso na 'to, no? Real talk po. Parang gusto nating isalba. Sa ICC na lang nakita natin na ganyan yung pwedeng maganap. Pero sa totoo lang po, naging sakim tayo no? Ito po sa pangyayaring to, nasaksihan po natin kung ano po ang ginagawa nila. Kayo, yung mga hindi po naniniwala kay Duterte, kahit po yung mga vlogger na loyalista, yung mga galit na galit kay Digong, nakilala ko kayong mga hayupa kayo, mga Duterte supporter kayo. Nagtaka nga ako, BBM pala talaga kayo. Ito lang po, no, sa totoo lang, ang dami pong nagawa ni Pangulong Duterte. Kasi kita mo yung kasamaan ng ugali. Pati nga yung pagpapalibing kay Pangulong Marcos
Ang tingin ng mga vlogger na yan, tungkulin ni ano yan. Hindi dapat magkaroon ng utang lalo ba mga Marcos dahil napalibing si Ferdinand Sr. No? Tungkulin niya yan bilang presidente. Yan yung mga kasamaan na ugali. Yan mga karibyo natin, no? Kung yan lang naman ang pag-uusapan na tungkulin, mga karibyo natin, ibabalik natin sa kanila yung tanong. Kung tungkulin ng isang presidente yan, mga karibyo natin, bakit nung mga nakaraang presidente, hindi po na ipalibing si Marcos Sr. dyan sa libingan ng mga bayani? Diba? Kung tungkulin lang naman ng isang presidente, no? Iba kasi, diba, iba si Pangulong Duterte, mga karibyo natin, no? Talagang medyo may siya sa mga Marcos. Kasi binigyan sila ng pabor, di ba? Kumbaga may pagmamahal, respeto, ganun mga karibyo natin, no? Sa Marcos Sr., no? Kaya hindi mo masasabing obligasyon lang ng isang presidente yung ginawa niya, no? Marami ngang nagalit eh. Vlogger po itong tinatalakay ko, baka kung ano-ano naman naisip niyo. Marami pong vlogger, magtapatan na tayo. Marami pong vlogger galit sa mga Duterte. Meron din pong hindi galit. Yung sinasabi po yung galit na galit sa mga Duterte. Sa totoo lang po. No? Ang dami pong ginawa sa bayan ni Pangulong Duterte. Nakipaglaban po siya. Kalaban niya, drug lords, mga magnanakaw sa gobyerno. Ang dami niyang nagawa. Build. Hindi ko na isayin, alam na natin yan lahat. Pero ang ginaganti po natin sa pamilyang Duterte, no? Ang ginaganti natin sa pamilyang Duterte, imbis po na pasalamatan ng Pilipinas, hindi na po mabubura yan. Dumami po yung kaaway ni PRRD, no? Sa totoo lang. Pero ganun pa man, kahit tapat po siya naglingkod sa atin ng 6 na taon, imbis po na magpasalamat ang Pilipinas, sinasampahan ng katutak na kaso, di ba? Yung mga ginawa niya. Okay, nagsalita na po si Pangulong Marcos. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos tungkol po dito. Sabi ni Pangulong Marcos on Vice President Sara Duterte's possible impeachment. We don't want her impeached. She does not deserve to be impeached. No? Nagtapat po si VP Sara Duterte. Sinabi niya nga, in-expect niya kasi meron pang magtatanong daw kahapon. Bakit wala raw nagtanong? Bakit niya raw nasabi na may tiwala pa sa kanya si Pangulong Marcos? Wala raw nag-follow up. Sabi ni VP Sara Duterte, tinanong niya kay Pangulong Marcos, no? Anong masasabi niya ron sa impeachment sa kanya? Actually, inopen pala bago umalis si Pangulong Marcos. Kaya pala bigla silang nag-awat. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ipinaalam pala ni VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos yung tungkol sa impeachment. Bago tumulak sila Pangulong Marcos, kasama niya si Martin, papunta sa ibang bansa, sinabi na ni VP Sara Duterte, ano masasabi mo sa impeachment? Kaya pala, biglang-bigla tong buong mga leadership ng House of Representatives ay nagsabi na fake news. Okay. So kasi, siyempre, kinakailangan ni VP Sara, ano ba ako sa inyo? Ako ba, itinuturing niyo, ano pa ako? Good pa ba tayo? Mahirap naman, di ba? Dapat alam ni VP Sara kung Dapat dyan, mga karibyo natin, no? Imbestigahan yung sino talaga yung nagsabi kung saan narinig ni Castro itong impeachment plan para kay VP Sara, no, mga karibyo natin, para malaman din, di ba? Pero, di ba, siguro magtatakipan na yung mga yan, mga karibyo natin, or, di ba, or ginagawa lang ni Castro ito, no? Gaya ng sabi ko nung unang vlog, mga karibyo natin, pinasingaw nila itong impeachment plan para ka-review para ano na agad yung tao, no? Para hindi mabigla. Kumbaga, kung kakagatin ng tao, hindi na sila mabigla, no? Na may ganito palang plano para kay VP Sara. Nako. Kaso kahit anong gawin nyo, mga tamba kayo. No? Siguro kung inutusan itong si Castro, mga ka-review natin, no? Sino kayang nag-utos dito na pasingawin? Itong, kasi out of the blue, mga ka-review natin, no? Nung ini-interview siya, bigla na lang sinabi na narinig niya raw, di umano, di ba? Na merong namumuong impeachment plan. Kay VP Sara. Nako. Medyo delikado pa rin dito si VP Sara, no, mga karibin natin kasi 'di ba?
hindi natin alam kung totoo man yan o hindi, dapat maging prepare lang po, no? Ang taong bayan at ang ating mahal na vice presidente. Kung saan siya lulugar. Mamaya nag-expect siya. Kaya niya po nasabi na buo pa yung tiwala ni Pangulong Ma. Hindi po siya nag-assume. Hindi niya po in-assume. Matatalino po yung mga Duterte, no? So malinaw po, alam po ni Pangulong Marcos na may impeachment moves pinag-uusapan po sa Kongreso, no? Bilang dininay po ng leadership ng Congress. Ito pa nga mga karibyo natin ito pa nga yung naiisip ko diyan kasi 'di ba may namumuong impeachment plan, tapos itong si Tamba, 'di ba, palaging kasama ni President Marcos Jr. sa mga lakad niya, 'di ba? Hindi ba nila napapag-usapan yung mga tungkol about dito sa impeachment, about kay BP Sara, 'di ba? Siguro kung napapag-usapan din nila yan, mga kareview natin, di ba? Imposible naman na hindi nila mapag-usapan yung mga ganito, di ba? Hindi ba tinatanong ni PBBM si Romualdez na, di ba? Bakit ganyan sa Kongreso ngayon? Or hinahayaan niya lang na magtrabaho? Or trabahuin itong si BP Sara, mga ka-review natin. Diba? Parang ganun yung lumalabas Hindi naman natin sinasabi na may kinalaman dito si PBBM, pero palagi silang magkasama ni Tamba, mga ka-review natin Excuse me po. Matindi nga yung pag-deny ni Erwin Tulfo at ni Dalipe, no? Na ito po ay fake news. So syempre, isang congressman po yung yung nagpakalat niyan In-interview po to ngayon si Franz Castro, no? Si Franz Castro po in-interview nito ng napakagandang si Karen Davila. Ayun, si Karen Davila po. Syempre, ang tanong ni Karen Davila, kung wala naman pong usapan, tinanong niya no, meron ba talagang usapan ng Sabi ni Franz Castro, casual lang. Bakit po niyo sinabi sa press? Tama yung tanong ni Karen Davila di ba? Kung casual lang na usapan, parang naglilinis na to si Castro. Pasensya na kayo, hindi ko po paparinig yung boses niya na. Matindi ang mga ABS-CBN. Nagpapabura ng yan na ako niyan Na-copyright na ako niyang ABS-CBN na yan. Okay. Ito. May ginawang report video si VP Inday Sara sa accomplishment nila in 100 days. Grabe no? Sana all nagre-report. Sana all! At dito nyo makikita mga lords, gaano ka kwalidad at gaano kadami ang natulungan ni VP Inday Sara ng mga kababayan natin. Today, let me report to you that in the first 100 days of my first year in office as Vice President, we have initiated watershed decisions that would not only significantly change the way Filipinos look at the office of the Vice President, but most importantly, would strengthen its mandate and will enable the office to serve more and more Filipinos across the country. The watershed decisions that we have initiated, the reforms of the pipeline, the expansion of the existing social services programs, the implementation programs aimed at addressing lack of livelihood, and recovery from disasters and armed conflicts, these all bring us to an office of the Vice President that will never leave any sector behind. So yan mga karibin natin, napakarami pong nagawa, no? Pero eto lang po yung opinion ko about dyan kay Castro. Sila mismo mga ka-review natin ang gumagawa ng paraan para hindi na sila pagkatiwalaan ng taong bayan, no, mga ka-review natin. Kasi dito nga sa kanyang pinakalat na fake news, mga ka-review natin, wala na po silang credibility. Hindi na po sila credible, mga ka-review natin. Credibilidad. Yan mga ka-review natin, i-pronounce nyo nga yan. Wala na po silang credibility, no? Na
ihaharap pa sa taong bayan, no, mga ka-review natin, sapagkat sila mga sinungaling, no? Gusto na talaga nilang, dito pinapakita lang talaga nila na gusto lang talaga nilang manira eh. Diba? Gusto lang siraan si VP Sara, mga ka-review natin. So, ibig sabihin, mula pa yung mga pinupukol nilang mga issue patungkol kay VP Sara, mga ka-review natin, na ano yun, na wash out, mga ka-review natin, sapagkat dito, nalaman na natin na ito pala yung purpose ng mga isyong iyon, no? Na talagang binabato nila kay VP Sara. Ito pala yun, impeachment nila, mga ka-review natin, para kay VP Sara. Nako. O yan, nabisto na tuloy kayo, mga makabayan black, ha? Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po rito sa balitang ito. Right? Right, mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Balitang Pinoy TV. Maraming salamat po.